He's my friend. He's really my friend. Ang pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan ay isang bagay na ninanais ng kahit sino man. Napakasarap ng laging may handang makinig sa'yo, handang manatili sa tabi mo kahit talikuran ka man ng buong mundo. Yung kaya kang ipaglaban sa tuwing may gumagago sa'yo at kaya ka ring kutusan kapag naliligaw ka na ng landas mo. Ganyan ang isang Eminem sa kanyang kaibigang si Dr. Dre. Mapapansin nyo mga idol sa lahat ng speech ni Eminem tuwing tumatanggap siya ng iba't ibang parangal ay hindi maaaring hindi niya nababanggit ang pangalan nito. I wanna thank Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre, the man who saved my life, ladies and gentlemen, Dr. Motherfucking Dre. Ang klase ng pagkakaibigan nilang dalawa ay hindi mo makikita basta-basta, lalo na sa mundong ginagalawan nila sa industriya ng musika. Marami dyan yung kaibigan ka lang hanggang mayroon silang napapala sa'yo, tapos natalikuran ka sa panahong sila naman ang kailangan mo. Nangyayari din yan kahit sa normal na magkakaibigan. Pero dito sa relasyong mayroon si Eminem at si Dr. Dre, kitang-kita mo sa ikinikilos at sa mga sinasabi nila yung pagiging tunay na kaibigan nila sa isa't isa. So paano nga ba nagsimula ang pagiging magkaibigan ni Eminem at ni Dr. Dre? Ano ang dahilan ng kanilang napakasolidong pagkakapatiran? Halika at ating alamin ang kwento ng magandang pagkakaibigan ng dalawang higanting pangalan sa mundo ng rap music. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Simulan natin noong 1991 sa kasagsagan ng kasikatan ng grupong NWA ay umalis nga dito ang miyembrong si Andre Romel Young, umas kilala sa tawag na Dr. Dre. Lumipat ito at naging isa sa mga founders ng Death Row Records, kung saan nga ay nakapaglabas siya ng kanyang solo album na tinawag na The Chronic na pumalo sa number 3 ng Billboard 200 at nakasungkit pa nga ng isang Grammy Award. Habang abala sa kanyang sariling karera ay siya din mga idol ang nag-produce ng debut album ni Snoop Dogg na Doggy Style na naging pinakaunang debut album na pumasok agad sa number 1 ng Billboard 200. Taong 1995 ay kinuha ng Death Row Records ang napakagaling na rapper na si Tupac na agad ay nakakuha ng kanyang pinakaunang number 1 sa kanyang karera sa kantang California Love, kung saan nga ay kasama niya sa kumanta si Dr. Dre na siya rin namang nag-produce ng naturang kanta. Kung baga mga idol ay masasabi nating sobrang solido ng karera ni Dr. Dre noong mga panahon na yon. Pero yun nga lang ay napilitan itong umalis sa naturang record label sa kadahilan ng napakakurap umano at hindi umano tapat ang boss nila doon na si Suge Knight. Kaya doon na binuo ni Dr. Dre ang kanyang sariling record label na Aftermath Entertainment, kung saan nga ay unti-unti na rin tinalikuran nito ang paggamit ng estilong gangsta rap na siyang ginagawa nila sa Death Row Records. Katunayan ay nag-number 1 nga agad ang collaboration niya sa isang R&B group na Blackstreet. Noong mapakinggan ito ng mga dati niyang kasama sa Death Row Records, sinubukan nga ng mga ito maglabas ng kanta sa pangunguna ni Tupac para insultuhin ng todo si Dr. Dre na hindi lang na-release dahil naghayin noon ng cease and desist letter ang Blackstreet. Ganun pa man, naging simula na yon mga idol ng kalbaryo ni Dr. Dre. Hindi niyakap ng mga fans ang kanyang bagong style ng pagrarap o bagong tema ng kanyang mga kanta sa kanyang album na Dr. Dre Presents The Aftermath. Maging ang na-produce nga niyang album ng grupong The Firm ay umani din ang negatibong review ng mga kritiko. Mula nga noon mga idol ay napabalita ng humaharap na sa malaking problemang finansyal ang Aftermath Entertainment ni Dr. Dre, na sa kamalas-malasan pa ay sinabayan pa ng isang demanda na nagmula sa isang thrash metal band na may pangalan ding Aftermath dahil ginaya umano ng kumpanya ang kanilang pangalan. Ang ganda nga lang dito kay Dr. Dre mga idol, kaysa nga lumugmok sa dami ng mabigat na problemang pinagdadaanan ay mas nag-focus pa siya lalo sa pakikipagtrabaho sa iba't ibang music artist. Katunayan ay hindi na siya sumali sa kainitan noon ng sinasabing East Coast at West Coast hip-hop rivalry na kalaunan nga ay kumitil sa buhay ni Tupac. Sa patuloy na pagbulusok ng popularidad dati ni Dr. Dre ay halos maisipan na nga ng Interscope Records na alisin na sa kanila ang Aftermath Entertainment nito. Samantala sa kabilang banda naman, noong panahon na yun ay patuloy pa rin nakikipagsapalaran sa rap battle si Eminem na walang kadire-direksyon noon
nagkaroon ang buhay. Natanggal ito sa restaurant kung saan ay nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan na siyang kaisa-isang inaasahan niyang trabaho na nagpapakain sa kanyang sanggol na anak. Tapos nilangaw pa ang kanyang inirelease na album na Infinite at napalayas pa sa tinitirahang apartment. Ang totoo mga idol ay sumubok na itong kitilin ang sariling buhay sa sobrang kawalan nga ng pag-asa sa mga panahon na yon. Sa huli ay napagpasyahan itong magpatuloy at sumubok muli sa musika. Kaya dito na ipinanganak si Slim Shady, ang alter ego ni Eminem na napakabrutal, bayolente at sadistic. Tila ba dito niya sinimulang ilabas ang lahat-lahat ng bigat na nasa kanyang kalooban, ang galit at hinanakit niya sa mundo. Kaya naman karamihan sa kanyang mga lyrics ay tumatalakay sa droga, rape o pagpaslang. Nailabas niya ang kanyang extended play na Slim Shady EP na nasundan nga ng kanyang pagsali sa Rap Olympics noong taon ng 1997. Muli ay naging mailap sa kanya ang tagumpay dahil hindi siya pinalad na manalo dito. Ganun pa man, matapos ang patimpalak ay isang hindi niya inaakalang intern pala ng Interscope Records ang humingi ng kopya kay Eminem ng kanyang Slim Shady EP. Makalipas ang ilang araw, sa opisina ng CEO ng Interscope Records na si Jimmy Iovine ay andon si Dr. Dre na noon ay hindi malaman kung saang direksyon at anong klase ng musika ang kanyang tatahakin. Nagpapatunog lang silang dalawa noon ng recordings ng mga bagong music artist hanggang matsyambahang mapatunog ni Dr. Dre ang EP ni Eminem na agad ay kanya ikinagulat at biglang ang nabuhayan ng dugo si Dr. Dre sa kanyang narinig. I remember him picking up this cassette tape. He pops this in and I was like, what the fuck and who the fuck is that? Kaya naman hindi na ito nagsayang ng oras at agad nitong ipinahanap si Eminem. Ang totoo niyan mga idol ay hindi talaga inaasahan ni Dr. Dre na ang kanya palang narinig na napakabangis mag-rap ay isang white American. Nasa panahon kasi sila noon na halos mga black lang ang normal mong makikita sa kahit saang hip-hop scene. Pero syempre hindi mahalaga kay Dr. Dre ang kulay ng balat dahil talento naman ito ang nakakuha ng kanyang pansin. Kaya umani man ang pangungutya at negatibong kritisismo si Dr. Dre sa pagkuha niya ng rapper na puti ang balat ay patuloy itong naniwala sa talento ni Eminem. Nanindigan itong si Eminem ang gusto niyang makatrabaho na tila ba itiniya niya ng lahat-lahat para dito, lalo na at sa una pa lang nilang na-record na kantang My Name Is Chicka Slim Shady ay on the spot nilang ginawa sa una nilang pagkikita na marami sa lyrics nito ay freestyle lang ni Eminem. At take note mga idol, nabuo at na-record nila ang kanta sa loob lang ng isang oras. What happened on the first day and the first few minutes of us being in the studio. Stop the tape. This kid needs to be locked away. Kaya naman hindi na siya pinakawala ni Dr. Dre. Katunayan kahit nga inaabot ng ilang buwan ang kakailanganin ng isang artist para masign sa Interscope Records. Dre called me up and said, I got this kid, we gotta sign him like today. Now in the record business, generally contracts take 2 months. Dre goes, I don't want to lose this guy. He's unbelievable. We got to get this guy signed. Nagawa ng paraan ni Dr. Dre na ma-sign si Eminem agad-agad. Kaya noong February 23, 1999 ay na-release ang Slim Shady LP, ang pangalawang studio album ni Eminem at debut sa isang major record label. Pumalo ito agad sa number 2 ng Billboard 200 at na-certified na 6 times platinum na sa isang iglap nga mga idol ay nabago ang buhay ni Eminem at nagkaroon muli ng kulay ang karera ni Dr. Dre. Maririnig mo rin nagsasama ang dalawa sa napakarami nilang mga kanta. At syempre habang unti-unti nga silang umaangat ay mas tumitindi din at dumadami ang mga taong pilit silang hinihila pababa. Ganun pa man para sa dalawang taong naging sandalan ng isa't isa sa panahong pareha silang lugmok ay lalo lang pinapatibay ang kanilang kapatiran habang sila ay inuulan ng pagsubok. Ang kanta nilang Forgot About Dre na isinulat ni Eminem sa album ni Dr. Dre ay nanalo ng Grammy Award bilang Best Rap Performance by Duo or Group. Pero mula dito mga idol ay mas nag-focus na si Dr. Dre sa pagpuproduce ng mga kanta ng iba't ibang artist, lalo na nga kay Eminem. Halos nag-focus talaga siya sa karera nito. Kaya naman yan ang dahilan mga idol kung bakit hindi nawawala ang pangalan ni Dr. Dre sa bibig ni Eminem sa lahat ng speech niya sa mga awards na kanyang natatanggap sa iba't ibang mga awarding bodies. It's like, okay, fuck it, I'm throwing the dice. I'm betting all the marbles on Eminem. I knew he was taking a risk, but I just didn't know
how much internal shit he was fighting. You know, I owe him my life for that. Lalo na at sumabog lalo ang kanyang kasikatan sa album na The Marshall Mathers LP na nai-release noong May 23, 2000. Sa unang linggo pa lang nito sa merkato ay bumenta na ito agad ng halos 2 milyong kopya, kaya na-break niya ang record ng album ni Snoop Dogg na Dogg Style bilang fastest selling hip-hop album of all time. Na-break niya din ang record ng album ni Britney Spears na Baby One More Time bilang fastest selling solo album of all time. Bumenta ito mga idol ng mahigit sa 12 milyong kopya sa US na certified na diamond album, at bumenta lang naman mga idol ng mahigit sa 25 milyong kopya sa buong mundo. Hindi ito pinalad na makuha ang Album of the Year ng Grammy, pero sa kanya naman napunta ang Best Rap Album at Best Rap Solo Performance sa kantang The Real Slim Shady na si Dr. Dre din ang nag-produce. Bukod nga sa musika mga idol ay makikita rin nagsama ang dalawa sa 2001 comedy film na The Wash, na kasama din nila dito si Snoop Dogg. Noong May 26, 2002 ay inirelease ni Eminem ang album na The Eminem Show na muling bumenta ng mahigit sa 12 milyong kopya sa US. Muli ito naging diamond album at bumenta ng mahigit sa 27 milyong kopya sa buong mundo. Andito ang kantang With America, kung saan niya sinabing si Dr. Dre lang ang nagbigay sa kanya ng tsansa sa mga panahong lahat ng record label ay umiiwas at umaayaw sa kanya. Mayroon din ditong kanta na Say What You Say na isang diss track para kay Cannibus, The Source Magazine at sa producer na si Jermaine Dupri. Ang producer na parang nagsabing hindi umano kayang gawin ni Dr. Dre ang nagawa niya sa industriya. Kung baga mga idol, kapag may kumanti kay Dr. Dre, umasa silang kasama sa makakalaban nila si Eminem. At sa parehas na taon ng 2002 ay tinulungan ni Eminem si Dr. Dre na makakuha ng bagong artist na kalaunan ay naging pinakamalaking rapper noong panahon na yon na si 50 Cent. Muling nag-number 1 ang sunod na album ni Eminem na Encore noong November 12, 2004 na bumenta ng 5 milyong kopya sa US, na kahit masasabi nating successful pa rin, bumaba naman ang benta nito kumpara sa mga naunang album. Dito sa album kasama ang awiting Just Lose It na nagawa na natin ng video mga idol, kung saan nga ay dito nagka-problema si Eminem sa King of Pop na si Michael Jackson. Nasundan yun ng pagbagsak ng pagmamayari ng kanyang mga kanta sa kamay ni Michael Jackson, tapos lumala pa ang kanyang pagkakalulong nung panahon na yon sa ipinagbabawal na gamot, lalo na at noong 2006 ay nangyari nga ang pagpaslang sa kanyang matalik na kaibigang si Proof, at sa sobrang pag-abuso nga niya sa ipinagbabawal na gamot muntik na naman itong ikapahamak ng kanyang buhay. I got to the hospital about 2 hours later. I would have died. Kaya nagpa siya itong pumasok sa rehab noong taon ng 2007. Nagsimula na din itong mag-exercise at pagandahin ang kalusugan at katawan kasama si Dr. Dre. Nakitang-kita naman sa kanilang mga katawan noong mga panahon na yon ang kanilang pagbabago. Kaya naman sa pagbalik ni Eminem sa mga album na Relapse, lalo na sa album na Recovery, ay umakyat nga muli ang benta ni Eminem sa mahigit sa 8 milyong kopya sa US. Sa mga panahong yun lumabas ang mga kantang I Love the Way You Lie at Not Afraid. Yeah. Pero kasama ang palad mga idol, habang pinili ni Eminem na magkaroon ng malusog na lifestyle kasama si Dr. Dre at tuluyang pag-iwas nito sa kanyang mga bisyo, nakakalungkot namang kabaligtaran nito ang tinahak na landas ng mismong anak ni Dr. Dre na si Andre Young Jr. na humanto nga sa pagpanaw nito nang dahil sa droga. Sobrang ikinalungkot yun ni Dr. Dre na nauwi pa nga sa matinding depresyon nito. Kaya habang nasa madilim na parte ng kanyang buhay si Dr. Dre ay hindi rin ito iniwanan ni Eminem. Noong 2011 ay nag-release ng kanta si Dr. Dre mga idol, ang I Need a Doctor. Sagutan sila doon ni Eminem at yun na yata mga idol ang isang kanta na parang magkukwento sa atin kung gaanong kalalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Tumatak dito ang mga linya ni Eminem na sasagot kung bakit marami siyang kanta na nababanggit si Dr. Dre, na parang paraan niya ito ng pagpapakita ng walang hanggang pasasalamat. Sinabi niya rin dito kung paano siyang sinagip ni Dr. Dre noong siya ay nasa ilalim, noong mga panahon na siya walang wala, kung paano siyang ibinangon nito at binigyan ng bagong buhay. Sinisigurado niyang
maaasahan siya ni Dr. Dre sa mga panahong siya naman ang nasa madilim na sitwasyon, lalo nga sa masakit na pagkawala ng anak nito. Maririnig din sa linya ni Eminem sa second verse kung gaano nga kabagsak ang moral ni Dr. Dre noong mga panahon na yon. Kaya pilit na ipinapaalala doon ni Eminem kay Dr. Dre kung sino siya sa kanyang buhay at kung ano ang ginawa nito para sa kanya, na nasasaktan siyang makita ang kanyang mentor na halos nawawala na ang tiwala sa sarili. Muli ay sinabi dito ni Eminem yung panahong si Dr. Dre lang ang nagtiwala sa kanya at maging kung paanong halos tinalikuran na nito ang kanyang sariling karera para sa kanya. Sa third verse ay si Dr. Dre naman ang kumanta. Ikinuwento niya doon ang unang araw na nagkita sila ni Eminem. Binanggit niya rin dito ang kanyang mga kaibigang noong una ay parang sinasabing sasamahan siya kahit sa kamatayan, pero sa mga panahong kailangan niya ang mga ito ay wala siyang ibang nakitang dumaramay sa kanya kundi si Eminem. So mararamdaman natin sa kantang ito mga idol kung gaanong kalalim at katibay ang pundasyon ng kanilang pagkakaibigan. Marami pang pagkakataon na makikita o maririnig sa mga kanta o mga simpleng speech at interviews kung gaano nilang nirerespeto ang bawat isa, na isa na nga dyan yung araw na si Dr. Dre ang nag-inda kay Eminem sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2022. Eminem wasn't just the underdog who broke through the glass ceiling of hip-hop. He shattered that shit. Over 220 million albums sold. 13 number one albums, 10 of which all consecutively debuted at number one, making him the first artist to ever achieve this shit. Grammy Awards, an Emmy, an Oscar. Yeah, making him the best-selling artist of the 2000s. Best-selling hip-hop artist ever. Let me repeat that. The best-selling hip-hop artist ever. And the crazy part about it is he doesn't even really care about that. I think I care about it more than he does. What's most important to him is that he's earned the respect of his peers as one of the best to ever do it. Bumenta si Eminem mga idol ng mahigit sa 220 milyong records at naging pinakaunang music artist na mayroong 10 album na nag-debut sa number 1 ng Billboard 200. Nagsako siya ng 15 Grammy Awards, 8 American Music Awards, 17 Billboard Music Awards, Primetime Emmy Award at sobrang dami pang iba. Kaya itinuturing siyang isa sa mga greatest artists at songwriters of all time. Bukod sa 5 kanta ni Eminem na nag-number 1 sa Billboard 100 ay hindi rin mabibilang yung iba pa niya mga awitin na nag-hit at naging malaking parte ng ating kabataan. Imagine mga idol kung walang Dr. Dre na nagtiwala kay Eminem. Imagine kung walang Eminem. Sigurado ako na hindi ganun kadaming Pinoy ang mapapahilig sa hip-hop dahil marami sa tinitingala natin ngayong mga rapper sa Pilipinas at marami sa ating mga pangkaraniwang Pinoy ay mga kanta ni Eminem ang naging dahilan kung bakit nagsimulang makinig ng rap music. Ikaw idol, may kaibigan ka bang katulad ni Eminem at Dr. Dre? Pag-usapan natin yan sa comment section.